Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si may bagong bansag dito. Around the world boy daw. Okay, pag-usapan ho natin itong si Pulong Duterte mga kababayan. Palakpakan natin. Sabihin hindi mo lang natin pinapalakpakan. Mga kababayan, alam nyo naman mga kababayan, pag sinabing Pulong Duterte, siguro masasabi natin itong si Pulong Duterte medyo parang pagdating sa usaping awayang Marcos at Duterte, ito yung pinaka-silent Hindi siya ganun ka-active na nagpapatutsyada dito sa administrasyong Marcos. Paminsan-minsan lang. Minsan niya medyo medyo pitik-pitik lang. Hindi katulad ho ng bunganga ni Digong, bunganga ni Baste, at bunganga especially nito ni BP Inday Sara Duterte, also known as Pusit, Siminit, Talangka, Alimasyag, Crablet. Mayroon pa raw bagong tawag ito ngayon dito kay BP Inday Sara Duterte. Surot ba? Ano ba? hindi surot garapata ba? Ano ba? Grabe naman mga tawag yan. Grabe naman kayo. Ang hard nyo naman kay BP Inday Sara Duterte. Ito yung pinakatahimik pinaka-silent si Pulong Duterte. Kumbaga sa silent. But why? Silent. Silent but rich. Ay mga kababayan, siguro isa sa pinaka-controversial na nadidikit dito sa pagkatao ni Pulong Duterte ay yung ginawa kong pagkasyo ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatakbo naman ho bilang mayor dyan sa North, South Caloocan. Yung isinampang kaso ho ni dating Senador Antonio Trillanes, yung drug smuggling. Actually, kasabot din si kasabot niya sa kaso na yan, itong asawa ni BP Inday Sara Duterte. Itong si Attorney Manscarpio. Ayan, alam ko kasamang dinimanda, sinampahan ng kaso ho yan ni dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon mga kababayan, bukod dyan sa nadidikit sa issue niyan, isa rin sa kontrobersyal na nadidikit kay Pulong Duterte, yung tinatawag presyo na word na 51 billion budget. Na maraming nagtatanong, saan kaya na napunta ito? Talagang bang napunta ito sa Bulisa? Sa Bulisa. Sorry. Napunta ba talaga ito sa Davao? Kasi ayon ho sa DPWH, fax ito sa balita ito. According mismo sa DPWH, sa kasaysayan ng mundo sa Pilipinas, ang may pinakamalaking nakuwang budget ng isang lungsod, etong Davao, sa loob lang ng 2 taon. 2020 to 2022. Ang naging budget ng Davao umabot ho ng 51 billion pesos. Wow! Pakinggan muna natin bago tayo magpunta rito sa isang pakinggan muna natin ito. Appropriations Committee na kailangan balansehin ng Kamara ang distribusyon ng budget sa mga mambabatas. At meron tayong matapos magpahayag ng pagkadismaya si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa ginawang pagbawas ng Kamara ng alokasyon na budget sa kanyang distrito ngayong taon. Sa post sa social media ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte noong January 9, binawasan umano ng 2 bilyong pisong alokasyon ang kanyang distrito at nag-iwan lamang ng 500 milyon
para sa mga Dabawenyo ngayong taon. Nakarang taon, nagpost ito si Paulo Duterte. Nagrereklamo, nagtatanong bakit ang iniwang budget lang daw sa Davao 500 million lang. Wala pang 1 bilyon. Binawasan daw ng 2 bilyon. Bakit nga ba? Play natin. Pero ayon kay House Appropriations Committee Chair Elizalde Co, gusto lamang nilang balansehin ang distribusyon ng pondo sa infrastructure projects sa mga distrito. So when I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Base sa kanilang nakuhang datos mula sa unang termino ni Congressman Paulo Duterte noong 2020 hanggang 2022, sa panahon na presidente pa ang kanyang ama, umabot sa 51 billion pesos ang naibigay na pondo para sa infrastruktura sa kanyang distrito. Dalawang taon lang sa pamumuno ni Digong, yung anak niyang si Pulong Duterte na congressman sa District 1 ng Davao, nagkaroon ng budget sa infrastruktura ng 51 billion pesos. 51 billion pesos. Kumusta na yung mga daan nyo dyan? Wala bang baha? Wala bang mga sirang daan? Lahat ba mga sementado ba? O magaganda na ba ang mga kalsada? Wala bang mga sirang daan? O maganda lang ang daan dyan, sementado lang ang daan dyan, yung papuntang bahay lang ng bahay ni Pulong. Dalawa ko na. Meron bang mga tulay dyan na ginawa or kung ano-ano man? Play natin. Noong 2020, pinanukala ng Malacanang ang 4.6 billion fund para sa kanyang distrito nang aprubahan ng Kongreso na dagdagan ng 8 bilyong piso kaya't naging 13 billion pesos. 2021, nagpanukala ang Malacanang ng 9.6 billion infrastructure budget para sa 1st District ng Davao. At pagdating sa Kongreso, ito ay naging mahigit sa 25 billion pesos. Noong 2022, ang panukala ng Malacanang ay 10 bilyong piso. Ito ay dinagdagan ng Kongreso at umabot sa 13 bilyong piso. Kumpirmado ito ng DPWH. Sa kanilang ahensya, binabagsak ang pondo sa infrastruktura para sa bawat distrito. Actually, ayan according sa DPWH, facts daw ito, totoo ito. Sa kanila bumabaksak sa DPWH ang mga pondo para sa infrastruktura sa lahat ng distrito, lungsod dito sa Pilipinas. Kaya may record daw talaga sila dyan. Facts daw yan. 51 billion pesos sa DPWH. Sino ba sekretary niya? Sino ba namumuno dati ng panahon ni Digong sa DPWH? Umabot ng Mark Villar? Okay, tuloy natin. sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po. At we confirm those budgets. Ayon kay Ko, ang alokasyon sa distrito ni Duterte ay ang pinakamalaki umano sa kasaysayan ng bansa. Narinig niyo yun? Yung nangyaring budget sa Davao, sa District 1, sa pamumuno ni Paulo Duterte, sa kasaysayan ng Pilipinas, yan lungsod ng Davao ang pinakamay malaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng 2 taon, naka 51 billion pesos.
Naloko na. Paano nangyari to? Ha? O ito ha. Move on tayo dyan. Totoo ba ito, Paulo Duterte? Kasi, di ba lagi nalang sinasabi, mahirap sila, mahirap sila, mahirap sila. Di pa yung mahirap nga. Paano ba mahirap? Ano ba ibig sabihin ng mahirap sa inyo? Sige nga, bago tayo magpatuloy. Mahirap daw sila dati, mahirap sila dati, mahirap sila dati. Sabi ni Digong, mahirap sila dati, mahirap sila dati. Mahirap pa rin daw siya. Wala nga raw daw siya pera pamasahe sa ganito-ganyan pagpunta. May kumakalat. Bahay mo daw ito, Paulo Duterte, sir? Congressman? May nagbulgar Pakinggan nyo. For sure, mas pakinggan nyo, ha? Paron. Pero, panoorin nyo. Medyo may research ako about sa kay Pulong na property. Ito. Panoorin nyo ito. Simula rito hanggang dito. Grabe haba. Yan, kay Pulong yan. Haba ng bakod. Grabe haba ng lupain. Wow naman. Ito, bahay na yan. Whoops. Wow. 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 Grabe, no? Wait. Balik na tayo. Ayan. Grabe. Hanggang dito. Yan ang katapsan naman dito. Grabe. So yan, nakikita niyo yung parang square na yun. Yan ang property ni Pulong. So, napakalaki niya. Kita nyo naman. Siguro estimated ko mga maaaring 5 hectares. Putik. Sa sobrang laki talaga. Grabe. So, enjoy lang natin na patuloy ang panonood sa kanyang property na pagkalaki-laki. Yan. Kita nyo, corner to corner, talagang sa bakod pa lang. Isipin mo yung magpabakod ka ng ganito kalaki, ilang milyon agad ang gastos niya. Sus Mariosi. Wow. Mga ano dyan ha, taga Davao. Alam ko namang alam nyo ito. Yan ba yung mahirap? Putik. Yan ba yung mahirap? Pag pinagsama yung floor area, bakuran lahat, pati bahay, ang maabot ng 5 hectares daw. Yun ang tansya Yung bakuran, sobrang lawak. Tapos mahirap kayo dati. Paano kayo naka-afford nito? Ano yan? Dinan niyo pa si Henry C. Ayun na lang humusga, mga kababayan. Shoutout sa mga taga Davao dyan, ha? Duterte pa more. Ha? Duterte pa more. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod, Host Crisulo. Ayaw natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit maya-maya lamang. Bye-bye po.